Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Good morning, Father. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We are now on our 7th day of Misa Aguinaldo, a 9 days journey towards the celebration of Christmas. In the Old Testament, God manifested His several attributes. Napakaraming katangian ng Diyos na Kanyang ipinabatid sa lumang tipan. At ang mga katangian na ito ay pinahayag at isinulat ng mga patriarka, kasama na si Noe, si Moses, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Nasulat rin ito ng iba't ibang mga propeta. Ganon din ng mga hukom. Ganon din ng mga hari. At doon nga ipinakilala nila ang Diyos sa iba't ibang mabubuting katangian na meron siya. Katulad na lamang sa unang pagbasa at salmo na ating napakinggan. Paano nga ba pinakilala ang Diyos na ito? Maalala niyo sa unang pagbasa, binabalikan natin ang panahon kung paano ang ina ni Samuel na si Ana, matapos na siya ay pinagkaloob at nagpasalamat na magkaroon ng anak, itinalaga niya si Samuel para sa Diyos. At sa salmo, hindi mismo sa aklat ng salmo nang galing ang ating salmo, kundi galing sa mismong awit ni Samuel, awit ng pagpupuri, awit ng pasalamat, sa kadahilanan na maraming ginawa ang Diyos na kabutihan sa kanya. Ang mga pasasalamat na ito ni Ana, pasasalamat at pagpupuri ni Samuel, ay paghahanda sa atin sa Ebanghelyo. Kung saan ipinapakilala ngayon ng mahal na Birheng Maria ang Diyos at ang Panginoon na dapat nating purihin at pasalamatan. Ayon nga sa awit ng mahal na Birheng Maria, merong maraming katangian o mabubuting katangian ng Diyos na Kanyang pinupuri at pinasasalamatan. Ngayon, ang mga katangian na iyan ng Diyos, ipinababatid niya sa atin sa 3 pamamaraan. Una, pinababatid ni Maria ang katangian ng Diyos na ito bilang maawain at mapagpatawad. Yan ang ating napakinggan sa kanyang dakilang awit kung saan nabanggit niya ang mga kataga na kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Naroon ang salita, kinahahabagan. Dahil nais ipabatid ng mahal na Birhen na ang sino mang may pagkukulang, ang sino mang nakakagawa ng pagkakasala, kapag dumulog sa Diyos at nagmakaawa, ang taong iyon ay makakatanggap ng habag at awa. Iyan, kung tutuusin, ay nasaksihan rin natin sa buhay ni Haring David. Maalala ninyo, si David ay nagkasala dahil kinuha niya ang asawa ni Urias na Bethsheba. May asawa, pero nakipagtalik siya at hindi lamang yun, pinapatay ang asawa nito. Matapos pinaalalahanan si David ng kanyang masamang gawa, ito'y lubos niyang pinagsisihan, at ang patunay ng pagsisising iyan ay nasulat sa banal na tipan. Pag-uwi niyo ng tahanan, mabuksan niyo ang Biblia, banal na tipan, tingnan niyo ang Salmo, Psalm number 51. Yun ay awit ng paghingi ng tawad ni David sa Diyos, na siya namang di binigo ng Diyos ang paghingi niya ng awa. Ikalawa, narinig natin sa awit ni Maria na ang Diyos na ito taglay rin ng katangian
na pagiging malakas at makapangyarihan. Nabanggit niya sa kanyang awitin ang mga katagang. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Mula sa bahaging ito ng awit ni Maria, minumula tayo na ang Diyos na kanyang pinapakilala tunay ngang malakas at makapangyarihan. Dahil kung babalikan natin muli sa kapanahunan ni David, sino nga ba si David? Isang taga-alaga ng tupa. Subalit kalaunan, hinirang na sundalo ng Diyos at hinirang na maging hari. At napaganda ng kanyang kasaysayan dahil sa napakaraming niyang naging kalaban sa iba't ibang digmaan, kulang man ang mga sundalo na meron siya. Magtataka ka, bakit sila palaging nananalo? Dahil doon ipinababatid sa atin na nanalo siya hindi dahil sa lakas na nanggagaling sa kanya, kundi sa lakas at tulong na nagmumula sa Diyos. Ikatlong katangian ay pinamalas ni Maria sa Diyos na kanyang pinapakilala na darapat pasalamatan at purihin. Ay ang katangian ng Diyos na mapagbigay at matulungin. Iyan ang ating napakinggan sa kanyang awitin nang sinabi niya ang mga katagang ito. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Sa pangatlong katangian na ito na pagpapakilala ni Maria sa Diyos na kanyang pinupuri at pinasasalamatan, minumula tayo na ang Diyos na ito mapagbigay at matulungin. Tunay nga na pinamalas ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng banal na tipan kung paano siya naging matulungin sa kanyang bayang hinirang. Naalala niyo na ang bayang Israel minsan ay naging alipin sa Ehipto. Tinulungan silang makalaya sa pagkaalipin na ito. Naalala ninyo na habang sila'y naglalakbay sa ilang patungo sa lupang pangako, di sila pinabayaan. Binuhos ng Diyos ang makakaing mana at maging mga ibong puno upang di sila pugo, upang di sila magutom. At ang kabutihan ng Diyos ipinagkalob sa kanila ang lupang pangako. Ito mga kapatid, ang tatlong pagpapakilala sa atin ni Maria ng Panginoong Diyos na kanyang pinupuri at sinasamba. Una, maawain. Ikalawa, malakas. Ikatlo, mapagbigay. Bakit ang tatlong katangian na ito ipinababatid sa atin? Dahil kung tutuusin, minumula tayo ngayong ikapitong araw ng ating misa nobinaryo. Nakilalanin at magkaroon tayo ng tamang pakikitungo sa Diyos. Bakit? Dahil marami sa ating Kristiyanong Katoliko, maling-mali ang pakikitungo sa Panginoon. Akala nga ng marami, kapag nakikitungo sa Diyos, tinuturing siyang parang genie. No? Ang genie, pag kiniskis mo ang bote, lalabas, at paglabas tatanungin ka, anong gusto mo? Yan rin ang tinuturing natin sa Diyos. Isipin nyo, sa loob ng 9 na araw, pupunta kayo sa simbahan, gigising ng maaga. Ayan, malakas ang ulan, hamon, pero nandito pa rin kayo. Bakit? Dahil naniwala tayo sa kasabihang matagal na kapag makompleto mo ang 9 na araw, ang iyong kahilingan tutugunan. Ang tanong doon, paano kung hindi tugunan ang iyong kahilingan? Magtatampo ka? Magagalit ka? Mga kapatid, hindi ganun ang tinuturo ni Maria. Tinuturo sa atin ni Maria na ang Diyos na ito
ay dapat pinasasamalamatan at pinupuri dahil sa mga mabubuti niyang katangian. Halimbawa, narinig natin na ang Diyos na ito maawain at mapagpatawad. Kung ang Diyos na ito ay maawain at mapagpatawad, akmang-akma para sa atin na kung saan tayo ay may mga kahinaan, kung saan tayo ay may mga pagkukulang, kung saan tayo nakakagawa ng pagkakasala. Hindi ba kung ang Diyos na ito pinapakilala ng maawain at mapagpatawad, may tungkulin tayong dumulog sa Kanya, humingi ng tulong at habag. Dahil ang awa ng Diyos hindi ipagkakait sa sinuman na dumudulog at lumalapit sa Kanya. Ikalawa, pinakilala ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ay ito ay malakas at makapangyarihan. Akmang-akma muli sa ating pangangailangan. Bakit? Hindi ba tayo ay may mga kahinaan, kaya nga madali tayo makagawa ng pagkakasala? Hindi ba dumarating sa atin ang mga tukso na siyang naging dahilan upang tumalikod tayo sa Diyos? Kung ang Diyos na ito ay malakas at makapangyarihan, lumapit tayo sa Kanya upang tayo ay tulungan, lalong-lalo na sa panahon na kung saan nangangailangan natin ang Kanyang lakas ng mga tukso na dumarating, ng mga kahinaang paulit-ulit natin pinagbibigyan, ay hindi na tayo mahulog sa pagkakasala. Yaan ang lakas na binibigay ng Diyos. Inilalayo tayo mismo sa kapahamakan ng ating kaluluwa. Ikatlo, pinakilala sa atin ng Diyos na ito mapagbigay at matulungin. Muli, akma sa ating kalagayan. Hindi ba marami tayong mga kailangan sa Diyos? Marami tayong pinagdadaan ng suliranin. Nandiyan ang problema sa pamilya, asawa, anak, problema sa hanap buhay, problemang pinansyal, problema sa kalusugan, name it, ang dami ng ating mga kailangan sa Diyos. Kaya sa dami ng mga kailangan ito, akma na ipakilala sa atin ng Diyos bilang mapagbigay at matulungin. Na kung tayo dudulog at lalapit sa Kanya, di tayo bibiguin. Subalit, huwag lamang tayong lumalapit sa Kanya dahil tayo ay palaging may kailangan. Lumalapit tayo sa Diyos dahil yun ang nararapat. Kaya nga si Maria, hindi lang siya nabubuhay at lumalapit sa Diyos dahil may kailangan siya. Kung hindi ipinamalas niya na hindi pa siya humihingi, binibigay na ng Diyos ang kailangan. Kaya nga tinuturuan niya tayong lahat na kung tayo'y makitungo sa Diyos na ito, ang nararapat ay palaging magpuri at magpasalamat. Dahil sa napakaraming mga kailangan natin, sa marami nating kahinaan, sa marami nating kasalanan, ang Diyos na ito ay handang ipamalas ang Kanyang pagiging maawain at mapagpatawad. Ang Diyos na ito ay kayang ipamalas ang Kanyang lakas at kapangyarihan. Ang Diyos na ito kayang ipamalas ang Kanyang pagiging mapagbigay at matulungin. Sikapin natin mga kapatid, bilang mga naglalakbay, hindi lamang sa panahon ito ng Adbyento, kundi bilang mga naglalakbay dito sa lupang ibabaw, magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos, di lamang dahil may kailangan. Ugnayan sa Diyos na tumutugon sa ating pang-araw-araw na buhay, na kung saan ang nararapat, siya ay pinupuri at pinasasalamatan kailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.